Paano kung ang pangarap mo, mismong pamilya mo ang unang hahadlang? At paano kung sa kabila ng lahat ng pagdududa, ikaw pa rin ang pipiling lumaban? Isang batang walang sapatos, pero may pusong hindi sumusuko. Isang anak na gustong patunayan na kaya niyang baguhin ang kanyang kapalaran. Hanggang saan ang mararating ng tiyaga kung walang sumusuporta? Maliban sa sarili mong paniniwala. Ano? Tara? Simulan na natin ang kwento ng isang batang tumakbo. Hindi lang para manalo, kundi para patunayan ang kanyang halaga. Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng mga bukirin at kabundukan, ay naninirahan ang isang batang lalaki na nagngangalang Andres. 12 taong gulang pa lamang siya, pero malaki na ang pangarap niya. Mahirap lamang ang kanilang pamilya. Ang kanilang bahay ay yari sa panagtagpi-tagping kahoy at yero. Kapag malakas ang ulan, tumutulo ang bubong at bumabaha sa loob ng bahay nila. Kasama niya sa bahay ang 2 kuya niya at ang kanyang ama. Ang ina naman niya ay matagal nang patay dahil sa sakit sa baga. Sa kabila ng kanilang kahirapan, pinipili pa rin ni Andres ang maging masaya. Patuloy siyang nagpupursige sa pangarap para maiahon ang pamilya sa hirap. Lalo na ang kanyang ama. "Tay, papasok na po ako." Paalam niya. Isinukbit niya ang bag niyang tadtad ng tahi dahil pabigay na. "May baon ka na ba? Mag-iingat ka sa pagpasok. Huwag kang magbubulak-bulang ha." Tugon ng kanyang ama. "Binigyan po ako ni Kuya JM ng baon kanina." Saad niya. Tumango lamang ang kanyang ama at kinawayan siya. Ngumiti naman si Andres bago naglakad palabas ng bahay. Nasalubong niya pa ang kanyang Kuya Louie, pangalawang kapatid niya. "May baon ka na ba?" tanong nito. Tumango siya. "Apo, binigyan ako ni Kuya JM kanina." "Sige, mag-iingat ka sa pagpasok ha." Ngumiti lang din siya dito bago tuluyang umalis. Maglalakad siya hanggang kanto para doon makasakay patungong eskwelahan. Habang naghihintay nga ng sasakyan, may mga atletang tumatakbo ang dumaan sa kanyang harapan. Hindi niya maiwasang mamangha at mangiti habang nakatingin sa mga ito. Ang pagiging atleta rin kasi ang pangarap ni Andres sa buhay. Gusto niya ring lumaban sa iba't ibang lugar, lalo na sa ibang bansa. Pangarap niyang maging taga-representa ng bansang Pilipinas bilang isang atleta. "Balang araw, magiging atleta rin ako." Nakangiting sabi niya. Tuwing makakapanood nga si Andres ng mga palaro sa telebisyon, lalo na ng mga atletang may suot na uniforme ng Pilipinas, kumikislap ang kanyang mga mata. Mas lumalagablab ang kagustuhan niyang maging isang atleta. At sisimulan niya yon sa kanilang eskwelahan. "Tatay, bala ko pong sumali ng athletics sa school. Gusto ko pong maging runner." Nakangiting sabi niya habang kumakain sila. Bahagya namang natigilan ng kanyang ama. "Tumigil ka, Andres. Mag-focus ka dyan sa pag-aaral po. Wala tayong mapapala dyan sa pagiging atleta na yan. Sagaba lang yan sa pag-aaral mo." Nalungkot nga siya dahil sa isinagot nito. Hindi niya inaasahan na pagbabawalan siya ng ama, lalo pa at palagi nga itong nakasuporta sa kanya sa lahat ng bagay. "Tay, hayaan niyo na po si Andres. Mukhang gustong-gusto niya ang pagiging atleta." Nakangiting sabi ng kanyang Kuya JM. "Kaya nga tay, minsan lang may kahilingan itong bunso natin." Sabi ng Kuya Louie niya. "Gagastos din dyan sa pagiging atleta. Mahalang sapatos na kailangan bilhin." Sabi ng kanilang ama. "Tay, okay lang po sa akin ng nakayapak. Mas masarap pong tumakbo ng walang sapin sa paa." Nakangiting tugon niya. "Basta ayaw ko pa rin na mag-atleta ka." Tumayo ito. "Mas gusto ko lang makapagtapos ka sa pag-aaral." Pagkatapos ay dire-diretso itong dumiretso ng kusina. Mas nalungkot nga si Andres sa reaksyon ng ama. Gusto niya pa naman na gawin ang pagiging atleta para dito. Lalo pa at alam niyang dati rin itong naging atleta. "Kailangan lang magpalamig niyang si tatay. Sigurado akong masaya rin yan para sa'yo." Sabi ng kanyang Kuya Louie.
Hayaan mo muna si tatay. Nandito lang kami. Sabay tapik ni JM sa kanyang balikat. Tumayo lamang si Andres at ngumiti. Kahit pa hindi nakasuporta ang kanyang ama, masaya pa rin siya dahil nandyan ang kanyang mga kapatid. Nagsimula nga ang pagsali niya bilang atleta sa kanilang eskwelahan. Ang guro ngang nagpa-tryout sa kanila ay tuwang-tuwa dahil sa bilis niya sa pagtakbo. Kahit medyo mabato nga ang tinakbuhan ito, natalo pa rin nito ang matangkad na kalaban. "Napakabilis mong tumakbo!" Nakangiting sabi ng gurong lalaki. "Madalas po kasi ako makipaglaro ng habulan sa amin. Minsan po ay nagkakarirahan din kami at ako ang panalo." Nakangiting sagot niya. "Napabilib mo talaga akong bata ka. Sa batuhan ka na tumakbo at nakayakap lang pero natalo mo pa ang kalaban mo." Napatawa ang guro. "Dahil dyan, isa ka na sa nakapasok bilang atleta ng eskwelahan natin. Handa ka ba sa araw-araw na training?" "Opo, pero okay lang po bang hindi maapektuhan ng pag-aaral ko? Ayoko rin po kasing mapabayaan ng pag-aaral ko at gusto kong may matutuhan pa rin po ako." Sagot niya. "Huwag kang mag-alala tungkol sa pag-aaral mo. Half day lang naman ang pasok niyong grade 6, hindi ba? Tuwing hapon ang training yung mga nakapasok. Ang goal din kasi namin ay hindi maapektuhan ng pag-aaral niyo." Sabi ng guro. Napatango naman si Andres. "Maraming salamat po, sir." Kinausap pa nga sila saglit ng gurong magiging in charge sa training nila. Bago sila paalisin, kaagad namang nilapitan ni Andres ang mga gamit niya at iniligpit. Isinuot na rin niya ang sapatos niyang pabigay na. Kaya rin nakayapak siyang tumakbo dahil ayaw niyang masira ang kanyang sapatos. Hanggat maaari kasi ay pagtitiyagaan niya ang mga gamit niya hanggat pwede pang magamit. Ayaw niyang magpabili muna ng bago dahil marami rin silang pinagkakagastusan. Pagka-uwi nga ni Andres, excited siyang pumasok ng bahay. Nang hindi niya makita doon ang ama at mga kapatid, kaagad siyang nagtungo sa bukid. Nandoon ang mga ito at nagtanim ng kamote. "Tatay!" Kumaway siya kaya napalingon ang mga ito sa kanya. "Tatay, nakuha akong atleta sa school. Tuwang-tuwa po si Sir kasi sobrang bilis ko na po tumakbo." "Kapag naapektuhan niyang pag-aaral mo, huminto ka na. Hindi na kita susuportahan." Seryosong sabi ng kanyang ama at tinalikuran siya. Nawala naman ang nararamdaman excitement ng batang lalaki at napalitan ng lungkot. Nakalimutan niyang hindi pala sang-ayon ng ama sa pagiging atleta nito. "Congratulations, bunso!" Inakbayan siya ni JM. Alam na alam kaagad namin ni Kuya Louie mo na makakasali ka talaga sa athletic ng school." "Huwag ka malungkot yan. Nag-aalala lang yan si tatay. Hayaan mo, mamaya ay chicken ang ulam natin dahil kailangan nating mag-celebrate." Nakangiting sabi naman ni Louie. Napangiti siya at tumango. "Thank you po mga kuya ko." Papatunayan niya sa amang hindi niya pababayaan ang kanyang pag-aaral kahit pa inaabot niya ngayon ang pangarap niya. Nagsimula nga ang training ni Andres. Noong una nga ay hindi sanay ang katawan niya kaya sumakit yun ng lubos, lalo na ang kanyang paa. Nakayapak kasi sa training ang batang lalaki dahil nga iniingatan niya ang kanyang sapatos. Mabilis siyang magkasugat sa paa pero habang tumatagal nga ay nasasanay na lang siya. "Andres, magsapatos ka man lang nga. Nakakaya naman sa ibang kasama natin sa training." Sabi sa kanya ng kapwa-atleta niyang si Justin. "Oo nga, tignan mo. Lahat sila nakatingin sa'yo. Sobrang hirap mo namang tignan." Sabi naman ni Marco. Napatingin naman siya sa kanyang mga paa na marumi at may mga sugat-sugat. Tapos nga ay napatingin siya sa mga kasamahang nakasuot ng sapatos. "Mas komportable kasi akong tumakbo kapag nakapaa lang." Tugon niya sa mga ito. Ayaw niya kasi talagang masira ang sapatos niya. Lalo pa at wala pa silang budget para makabili ng bago. Hindi na nga siya pinansin ng mga kasama at nilayasan na lang. Wala siyang kasundo sa mga kasamahan niya dahil itinuturing siyang pulubi ng mga ito. Ayos lang naman sa kanya. Patutunayan na lang niya sa mga ito na kahit nakayapak siya, kayang-kaya niya pa ring makipagsabayan. Ilang sandali nga ay nag-umpisang paglaban-labanin sila. Tanging si Andres ang nakayapak at ang pinakamaliit sa kanila. Habang nakapwesto sila, isang lalaki ang masamang nakatingin kay Andres.
Hindi niya maiwasang mamangha dito at naramdaman niya kaagad na may future ang batang lalaki. Sino siya? Tanong niya sa gurong namamahala kila Andres. Si Andres. Napakatyagang bata yan. Napakatibay rin ng paa dahil mas gustong tumakbo ng nakapaa. Sagot ng guro habang nakangiti. Napatangu-tangu naman ang lalaki. Nagsimula nga ang karera ng lahat at mas lalong namangha ang lalaki dahil nangunguna si Andres at sobrang layo ng pagitan nito sa lahat. Sa huli nga, napabilib na lang ang lahat dahil si Andres ang nanalo. Ang galing-galing mo. Nakangiting sabi ng lalaki kay Andres. Maraming salamat po. Sagot nito. Ako pala si Mike. Nakikita kong may potensyal kang bata, Andres. Gusto ko sanang maging coach mo. Pangako, hindi ka magsisisi sa akin dahil dadalhin kita sa pinapangarap mo. Nakangiting sabi ng lalaki. Si Mike kasi ay bihirang tumanggap ng itatrain. At ito nga ang unang beses na nag-alok siyang maging coach ng isang tao. Talaga po? Masayang tanong ng batang lalaki. Totoo, Andres. Nakita ko ang galing mo at pagiging seryoso. Kaya gusto kitang tulungan. Sige po, Coach Mike. Pangako ko pong gagalingan ko pa at hindi ako susuko. Pahirap ng pahirap ang training ni Andres. Pero kinakaya niya naman. Sinisigurado niya rin niyang hindi niya mapapabayaan ang pag-aaral dahil alam niyang magagalit ang kanyang ama. Isang gabi ay nagpunta si Coach Mike sa bahay nila Andres para makausap ang pamilya nito. Laban na kasi bukas ni Andres at gusto niya lang ipagpaalam ang bata dahil ilang araw itong mawawala. Magandang gabi ho. Gusto ko lang po sanang sabihin na lalaban na si Andres bukas. Ilang araw ho siyang mawawala sa inyo. Pero kung gusto niyo hong manood, pwede naman po. Mukhang makakatulong din ho ang suporta niyo para kay Andres. Nakangiting sabi ni Mike. Hindi ako interesado sa pagiging atleta niyang si Andres. Hanggat maaari, gusto kong itigil niya yan. Wala namang mararating ang pangarap niya na yan. Magpulis na lang siya, kagaya ng gusto niya noon. Sagot ng ama nito. Tatay, ito po talagang pangarap ko. Gusto ko pong maging atleta at makapunta sa ibang bansa para doon lumaban. Sabi ni Andres. Tapos ano? Kapag natalo ka, babaliwalain ka na nila? Anak, nanggaling ako sa ganyang sitwasyon, kaya hindi ako susuporta sa pangarap mong yan. Pagkatapos ay galit itong tumayo at lumabas ng bahay. Pigil naman ang luha ni Andres habang nakatingin sa pintong nilabasan ng kanyang ama. Masakit para sa kanya na marinig sa ama ang mga bagay na yon. Lalo pa ay ginagawa niya ang lahat ng ito para rito. Nagsimula ang laban ni Andres. Hindi nakanood ang mga kapatid niya dahil maraming trabaho. Hindi rin siya pinanood ng ama dahil galit pa rin ito. Kahit nga mabigat pa rin ang kanyang loob, mas inisip niya pa rin ang pangarap. Alam ko malungkot ka, Andres. Pero huwag kang mag-alala dahil nandito lang ako para sa'yo. Tinapik ni Coach Mike ang balikat niya. Balang araw, makikita rin ng ama mo ang pagiging porsigito mo. Balang araw, ay manonood rin siya sa laban mo at nakangiting pumapalakpak para sa'yo. Tumango siya. Maraming salamat po, Coach. Ngumiti si Mike bago kuhanin ang isang sapatos. Itong sapatos na to ay binili ko para magamit mo. Alam kong yung kasamahan at makakalaban mo ay pinag-uusapan ka. Kaya naisip kong bilhan ka ng sapatos. Umiling si Andres. Salamat po, pero gagamitin ko lang po siya sa pag-aaral. Mas gusto ko pong tumakbo ng nakayapak dahil mas komportable para sa akin. At gusto ko rin pong patunayan sa lahat na ang nakayapak na atletang to ang magwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa ibang bansa. Hindi maiwasang mamangha si Mike sa batang atleta. Ramdam na ramdam niya talaga na gustong gusto nitong maging isang atleta. Tandaan mong nasa tabi mo ako palagi habang inaabot mo ang mga pangarap na yon. Kahit ilang beses ka mang bumagsak, hindi kita iiwan. Sa naging laban nga ni Andres, naiuwi niya ang 5 ginto. Champion siya sa lahat kaya naman mas marami ang humanga sa kanya. Nang makauwi siya, agad niyang ipinakita sa pamilya ang kanyang 5 gintong medalya. Napakagaling mo, bunso! Masayang sabi ni JM.
Sinabi ko na nga ba at kaya mo? Sa susunod mong laban manonood na kami para suportahan ka. Nakangiting sabi naman ni Louie. Napatingin siya sa ama at parang kinurot ang puso niya dahil tumalikod lang ito at pumasok ng kwarto. Hindi pa rin niya susukuan ng ama. Gagawin niya ang lahat para suportahan din siya nito. Dahil sa tiyaga at kagalingan ni Andres, nagtagumpay rin siya sa provincial games at regional games. Maraming coach ang gustong kumuha sa kanya pero mas pinili niyang hindi umalis sa tabi ni Mike. Ngunit sa huling laban nga niya, kahit pa nasungkit niya ang mga ginto, na aksidente naman ang paa niya. Ilang buwan siyang hindi makakalaban kaya sobra siyang nalungkot. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Andres. Bakit ba ang tigas ng ulo mo at hindi ka nakikinig sa akin, ha? Ikapapahamak mo lang yung pagtakbo-takbo mo. Galit na sabi ng kanyang ama. Hindi naman po malala ang nangyari sa akin. Kailangan ko lang po ng pahinga. Mahinang tugon niya. Pahinga? Talagang hihintay mong may mangyaring masama sa'yo. Kapag hindi mo tinigil yung lintik na pangarap mo, kalimutan mo ng ama mo ako. At galit itong hinampas ang lamesa. Tay, hindi niyo ba talaga ako kayang suportahan? Tumulo ang kanyang luha. Ito po kasi talagang pangarap ko eh. Hindi po ba? Ay gusto niyo ni nanay na sundin ko ang pangarap ko? Ito na po yun. Tay, gusto ko lang naman ituloy ang pangarap mo. Gusto ko pong ipakita sa lahat na magaling ding atleta ang ama ko. Kaya po sana suportahan niyo ko kahit konti lang. Iparamdam niyo naman po sa akin na dapat hindi ako sumuko sa pangarap ko. Hindi sumagot ang kanyang ama at lumabas lang ng bahay. Masakit para sa kanya na makitang umiiyak ang anak. Ayaw niya lang naman kasing magaya ito sa kanya na binaliwala noon dahil nabalian. At pagkatapos noon ay pinagtawanan na lang siya ng lahat. Alam kong nag-aalala ka lang kay Andres. Pero sana makita mo rin ang galing ng anak mo. Palagi kanyang pinagmamayabang sa akin. Kaya sana, ipagmayabang mo rin siya. Ikaw ang kailangan niya ngayon. Sabi ni Mike na sinundan nito. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko pababayaan ang anak mo. Pangako ko sa iyong dadalhin ko siya sa pangarap niya. Dahil hindi pa makatakbo si Andres, nag-focus muna siya sa pag-aaral. Nakagraduate siya ng high school at may award pa siya. At nang pa-apply na siya sa school bilang college, may opportunity na biglang dumating sa kanya. Andres, naipaglaban kita! Lalaban ka next year sa Japan para i-representa ang Pilipinas! Masayang anunsyo ni Mike. Hindi naman siya makapaniwala. At ilang sandali nga, ay bigla na lang siyang napaluha. Talaga po, Coach? Naiiyak niyang tanong. Tumango ito. Kaya gusto kong kuhanin ka muna at itrain ng mabuti. Kaso ang problema ay hindi ka pwedeng tumungtong muna sa kolehiyo. Ilang buwan lang kasi ang training mo. Kailangan nating mag-hold dahil alam mo namang matagal kang nahinto. Napatingin si Andres sa kanyang pamilya. Nakatingin din sa kanya ang mga ito. Kung saan ka masaya, bunso? Nandito lang kami ni Kuya JM para suportahan ka. Nakangiting sabi ni Louie. Andres, iyan ang matagal mong hinintay. Subukan mo at huwag mo agad sayangin. Nakangiting sabi naman ni JM. Napatingin siya sa kanyang ama. Ang inaasahan niya ay magagalit ito at muli siyang tatalikuran. Kaya naman, tumulo na lang ang kanyang luha dahil ngumiti ito sa kanya. Tanggapin mo na, Andres. Susuportahan ka namin. Susuportahan ka ni tatay. Nakangiting sabi nito. Agad namang niyakap ni Andres ang ama. Maraming salamat po, tatay. Pangako, gagalingan ko at iuwi ko ang gintong medalya. Hindi nga naging madali ang muling pagsisimula ni Andres dahil matagal din siyang nahinto. Sakit sa katawan, pagod at pangungulila sa pamilya ang mga tiniis niya. Pero nagbunga naman lahat nang makatapak siya sa bansang Japan. At sobrang saya pa niya dahil nakasama ang pamilya niya. Sobrang laki ng pasasalamat niya kay Mike
dahil ito talaga ang gumawa ng paraan para maayos ang passport at mga papeles nilang mag-aama. Anak, matalo o manalo, champion ka pa rin sa amin ha. Huwag kang kabahan at isipin lang kung bakit mo to ginagawa. Mahal na mahal kita, Andres. Niyakap siya ng kanyang ama at hinalikan sa pisngi. Sigurado akong gagabayan ka ni nanay mo. Thank you, tatay. Mananalo po ako dahil nandito kayo. Kayo po nila kuya ang swerte ko. Sagot niya. Nagsimula nga silang tipuning mga atleta. Kinakabahan pa siya dahil siya lang ang pinakamaliit at siya lang ang nakayapak. May sapatos naman siya kaso pakiramdam niya, hindi siya mananalo kapag hindi siya nakayapak. Nang magsimula ang karera, pumapangatlo lang si Andres. 5 beses nilang iikutin ang sobrang lawak na field kaya naman nire-reverse niya ang kanyang lakas. Nang huling ikot na nga, binilisan na niya at nanguna siya. Naiiyak siya sa dami ng sigawan at chinicheer siya. At nang maabot niya ang finish line, umiiyak siyang tumakbo kay Mike at yumakap. Maraming salamat, Coach Mike. Maraming salamat. Umiiyak niyang sambit. Proud na proud ako sa iyo, Andres. Tugon nito. Sunod niyang niyakap ang pamilyang nag-iiyakan din. Proud na proud ako sa iyo, anak. Mahal na mahal kita. Umiiyak na saad ng kanyang ama. Para po sa inyo to. Salamat po sa inyo lahat. Tumatak sa maraming tao ang pagiging kampiyon ni Andres. Nakatanggap siya ng maraming endorsement at parangal mula sa iba't ibang opisyal at branch ng mga business. At ipinagpatuloy pa ni Andres ang paglaban sa iba't ibang bansa at mas masaya ang Pilipinas dahil puro gintong medalya ang kanyang inuuwi. Natupad ko na ang pangarap ko na yun. Naging taga-representa na po ako ng Pilipinas. Bilang atleta sa ibang bansa. Nakangiting pagkausap niya sa puntod nito. Pangako ko pong pagbubutihan ko pa at gagalingan. Pangako rin pong tatapusin ko pa rin ang kolehiyo. Para sa inyo. Siguradong proud na proud sa iyo ang nanay mo ngayon. Nakangiting sabi ng kanyang ama. At siguradong proud din po sa inyo si nanay. Dahil inalagaan niyo akong mabuti. Nakangiting sagot ni Andres. Nag-akbayan nga ang mag-aama habang nakatingin sa puntod ng kanilang ilaw ng tahanan. At simula nga noon, nabansagan si Andres bilang yapak na mananakpong may gintong medalya. Ang bawat tagumpay ay nagsisimula sa isang pangarap na pinili mong ipaglaban, kahit mahirap. At ang taong matatag sa gitna ng pagsubok ay siyang tunay na nagwawagi sa buhay. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging storya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At huwag kang mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral ang iyong napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.